kung mahilig kayong mag-shopping, abay, piling suportahan po ang mga produktong gawang Pinoy. Sa Made in the Philippines Products Week, hindi lang tayo bumibili. Tayo tumutulong po sa mga lokal na negosyo, manggagawa at kabuhayan. Katuwang ang Department of Trade and Industry, makakasama po natin ang OIC Director ng Bureau of Market Development, Promotions and OTOP, Sir Jericho Namoro. Sir, magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po at salamat po sa pag-imbita. Well, nabanggit po na ang Made in the Philippines Product Week ay ginugunita taon-taon. Ano po yung pangunahing layunin ng pagdiriwang na ito? Basically, Sir Audrey, yung Made in the Philippines Product Week ay isang selebrasyon na idineklara tuwing ikatlong linggo ng Agosto. Ang layon nito basically is hikayatin yung ating mga kababayan na suportahan, tangkilikin yung ating mga produktong Pilipino. Kasama na dito yung that will result syempre doon sa pagpapalago ng mga lokal na negosyo na makakatulong naman doon sa broader economic strategy natin para naman pasiglahin din yung national economy natin. Okay, so ano po yung mga initiatives or programs ng DTI kaugnay po ng celebration ng week na ito? Marami. Each region of the Philippines, kanya-kanya sila na nag-organize ng mga activities mula sa trade fair, bazaars, mga seminars for MSME. Kasi kami naniniwala talaga kami na isa sa mga kailangan na puhunan ng ating mga MSME yung skills at knowledge sa pag-run ng negosyo. Kasi hindi lang porket may kapital ka, garantisado na lalago ang iyong negosyo. That's why kami, binibigyan talaga namin sila ng yung madiin na investment pagdating sa skills and knowledge. Well, balita po namin, nasa 80,000 na MSMEs ang natulungan ng OTOP. No, pakipaliwanag nga po ba kung ano yung OTOP na tinatawag? Yung OTOP, sir, is short name ng programang One Town, One Product. Basically, ang layunin lang naman nito ay bigyan ng komprehensibong package of assistance ang ating mga micro, small, medium enterprises mula sa product development stage, sa paggawa ng produkto, pag-design, paggawa ng kanilang mga labeling at packaging, hanggang doon sa pag-access ng kanilang mga merkado o yung access market na assistance ng Department of Trade and Industry. Kasama dito yung pag-onboard namin sa kanila o pagsali sa mga trade fair, mga bazaars, no, para mas maibenta nila yung kanilang produkto sa iba pang mga merkado. Alam mo, napakagandang platform na yung mga bazaar, yung mga trade fair. Kasi nakikita rin nila yung market nila. Diyan talaga pumupunta yung mga consumers. Now, I understand meron din tayong konsepto ng Go Local. Tell us more about that, sir. Ang Go Local naman ay isang advocacy campaign, no, na inulunsad ng Department of Trade and Industry noong 2020 as response doon sa kasagsagan ng coronavirus pandemic. Ngayon, ang Go Local naman ay nagbibigay rin ng market access platform para sa ating mga MSMEs para yung kanilang produkto ay maiakyat natin sa mainstream market during the pandemic. Ngayon, nitong nakaraang taon, pinagsama na yung Go Local at ang OTOP. So, ibig sabihin, dahil nga ang isang layunin ng One Town, One Product ay komprehensibong package of assistance, kasama na dito lahat. No? Mula sa pagdisenyo ng kanilang produkto, hanggang sa maibenta ito sa merkado, hanggang kung kailangan nila ng expansion para sa kanilang mga kapital, ibinibigay na natin yung tulong sa ating mga MSMEs. So tuwing ganitong celebration o week-long, ano po yung suportang binibigay, particular ng Department of Trade and Industry sa ating po mga MSMEs? Ngayong linggo, sir, nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na Philippine Coconut Trade Fair. Ito ay isang national trade fair. Ang layunin naman ay ipakilala lahat ng produkto na may component ng coconut or gawa sa coconut. Dahil ngayong Agosto rin, ipinagdidiwang din natin yung Philippine Coconut Week or month. Okay. Before we go on air, may tinatanong ka kay Sir Jericho kung paano mo masasabi talagang made in the Philippines, isang produkto. Na 100% na. Kasi may mga nakikita tayong mga shop na pinapalabas nila locally made, pero makikita mo yung materyales inangkat sa ibang bansa. Kami sa Department of Trade and Industry, sir, at lalo na sa ilalim ng programang One Town, One Product, meron kaming tinatawag na OTOP Trust Mark.
Etong Trustmark na ito, sinisertipika niya lahat ng produkto na nasa ilalim ng programa na ang mula sa materyales na ginamit ay galing talaga sa Pilipinas. Hanggang sa mailunsad natin siya nationwide, sinisertify niya na yung produkto ay isa sa mga best of the best na kayang i-offer ng Pilipinas. Itong Otop Trustmark na ito ay ano lang to sir, kumbaga parang pangunahing safeguard lang natin para ma-ensure na lahat ng produkto ay galing sa Pilipinas. At later on, magta-translate ito doon sa tinatawag nating national branding, which is Tatak Pinoy. Alright, siguro panghuli na lamang po yung mga LGU, paano naman po sila makatutulong rin para po mas masuportahan pa yung mga local products natin. Also, please to invite our viewers na makiisa po sa mga aktibidad po ninyo ngayon. Actually po, nakakatuwa no, na marinig na ngayong taon malaki ang emphasis pagdating sa mga local government units. Dahil kami sa Department of Trade and Industry, nire-recognize po namin yung role ng mga LGUs because bago pa ho maging MSME ang isang entrepreneur, parte sila ng komunidad. At manggagaling po, malaki yung impluensya ng local government units para po i-instill no, sa isip ng ating mga community members yung pagninegosyo. So ngayon, bilang parte ng campaign, ang mga local government units po ngayon ay ini-encourage namin na manguna pagdating sa pag-implement ng One Town, One Product because gusto namin na makakita ng lahat ng mga local government units may kanya-kanyang OTOP. Okay, maraming salamat po sa suporta ng DTI sa lahat ng ating MSMEs at maging sa mga entrepreneurs. Sir Salamat Jericho po. Namoro, thank you very much Maraming mula po salamat. sa Department of Trade and Industry.